Naranasan mo na ba na minsan kakaisip mo sa isang pangyayari, bigla na lang ito nagkakatotoo nang hindi mo namamalayan? O di kaya naman, dahil negative ka mag-isip, ay puro masasamang bagay ang magkakasunod na nangyayari. Hindi ito simpleng coincidence lamang, dahil ang lahat ng mga nangyayari sa atin ay dahil sa kung ano ang laman ng isipan natin. Kung paano tayo mag-isip? Ito ang sinasabi sa Law of Attraction. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alamin natin ano nga ba ang Law of Attraction at paano natin ito magagamit ng tama para makuha ang mga ninanais o maabot yung mga pangarap natin sa buhay. Simulan na natin. T5D Explorer TV. Sabi sa libro ni Rhonda Byrne na The Secret, ang Law of Attraction ang siyang dahilan ng mga nangyayari sa buhay natin. Dahil tayo rin mismo ang nag-a-attract sa mga ito, base sa kung ano ang iniisip natin. Ito yung tinatawag na mga thoughts. What you think is who you become. Walang pakialam ang Law of Attraction sa ayaw at gusto mo. Dahil kung ano ang dominating thoughts mo, o yung palagi mong iniisip, ay iyon ang maa-attract at mangyayari sa buhay mo. You are what you think. Kung ang laman ng isipan mo ay mga magaganda at positibong bagay, ay siguradong sunod-sunod ang blessings na dadating sa'yo. Ganun din naman kapag negative ka mag-isip. Napapansin mo ba na tila lahat ng hindi magandang bagay ang dumadating o nangyayari sa'yo? Ito ang dapat nating iwasan. Ang ma-attract ang mga negatibong bagay, pangit na karanasan at kung ano pang ayaw mo mangyari sa buhay mo. Dahil hindi natin maloloko at mandadaya ang Law of Attraction. Nagre-respond lang siya sa kung ano yung iniisip natin. Kaya kailangan alam natin kung paano ito gagamitin ng tama. Pag-usapan natin ang 3 steps kung paano gamitin ang Law of Attraction. Ask, believe, receive. Unang-una ay kailangan alam mo ang gusto mo. Hindi lang basta alam pero dapat ay specific ito. Kung gusto mo magkaroon ng pera ay dapat alam mo kung magkano ang eksaktong halaga. Kung gusto mo magkaroon ng bagong sasakyan, dapat alam mo kung anong modelo nito. Mas specific, mas maganda dahil ibig sabihin ay alam mo talaga ang gusto mo. At doon re-responde ang Law of Attraction. Sunod naman ay kailangan mong maniwala na mapapasayo ito. Huwag mong isipin na imposible o hindi mo kayang makamit. Dahil sigurado yun ang maa-attract mo. Magtiwala ka na makakamit mo ang mga ninanais mo. Kahit ano pa man yan. Oras lang ang makakapagsabi. Pangatlo, ito yung pinakamasayang parte. Dahil dito ay nakuha o nakamit mo ng bagay na ina-attract mo. Dahil nagkatotoo na yung mga iniisip mo. Maaring sa sitwasyon pa na hindi mo pa inaasahan. So, huwag mong kakalimutan ang 3 steps nito. Ask, believe, then receive. Ngayon naman ay bibigyan kita ng 4 tips kung paano mo mas magagamit ng tama ang Law of Attraction sa buhay mo. Ito ay mga principles na base rin sa librong The Secret. Tip number 1. Gumamit o magkaroon ng mga affirmations. Ano bang ibig sabihin ng affirmations? An affirmation is a statement that is declared to be true. Ito yung pagdeklara ng isang bagay tungkol sa sarili mo na totoo at pinapaniwalaan mo. Dahil nga ang Law of Attraction ay nagbabase sa dominating thoughts ng isang tao, makakatulong ang pagkakaroon ng mga affirmations para maging malinaw ang mga bagay na gusto natin i-attract sa buhay natin. Pwedeng lagi mo itong binabanggit pagkagising sa umaga, o di kaya naman ay sinulat mo ito sa isang papel na nakapaskil sa kwarto. O kahit yung simpleng pagsabi o pagbanggit ng mga goals o pangarap mo, na para bang dinideklara mo na totoo at nangyayari na ito. Ilan sa mga halimbawa ng affirmations ay, pansinin mo na ang mga ito ay inilalahad sa present tense, na para bang nangyayari na ang mga ito sa kasalukuyan. Dahil kung ilalahad mo siya sa future tense tulad ng,
Ito ang ma-attract mo at mananatili ang iyong mga ninanais sa future lamang. Dapat ay maging komportable kang isipin at ideklara na meron ka na nito, na kaya mo, na nagagawa mo na ito ngayon. Sa pamamagitan ng mga affirmations natin ay nakakaramdam tayo ng saya at mga positibong emosyon. Dahil dito ay feeling good tayo sa sarili natin, na siya mag-a-attract pa ng mas maraming magagandang bagay. Pero syempre, hindi naman palaging masaya o smooth sailing ang buhay, di ba? Which brings us to tip number 2. Gumawa ng mga feel-good activities. Hindi may iwasan ang mga problema at pangit na karanasan dahil parte ito ng buhay. Tulad ng sabi kanina, hindi alam ng law of attraction kung malungkot, galit o nag-aalala ka. Dahil basta lang siyang magre-respond sa kung ano yung iniisip mo at yun ang ibibigay niya sa'yo. Kaya sa susunod na nakakaramdam ka ng mga negativity, ay dapat gumawa ka agad ng bagay na magpapa-feel good sa'yo. Dahil nga iniiwasan natin na manatili ka sa ganong estado, kasi yun lang din ang ma-attract mo. Pakikinig ng music, panonood ng mga paboritong movies, pag-ehersisyo, depende sa'yo. Ang importante ay gawin mo ang mga activities na nagpapasaya kapag ikaw ay nakakaramdam ng negative emotions o kapag mayroong hindi magandang karanasan ang nangyari. Tip number 3. Visualize o paggamit ng imahinasyon. Siguro pamilyar ka sa mga weightlifters na kung saan bago sumabak sa kompetisyon ay ini-imagine nila sa isip nila yung mga eksaktong galaw na gagawin nila sa pabubuhat. Bawat detalye o aspeto ng gawain ay kasama sa idea o mental picture na binubuo nila sa kanilang isipan. Ang tawag sa ganitong paraan ay visualization. Isa rin ito sa mga key principles ng law of attraction na dapat ay ginagawa mo rin araw-araw. Isa sa mga paraan ng pag-visualize ay ang paggawa ng vision board. Dito nakalagay yung mga pictures ng mga bagay o karanasan na gusto mong makamit. Dapat ay nakalagay ito sa lugar na palagi mo nakikita, para palagi mo rin siyang iisipin. Kung hindi ka naman fan ng mga vision board, ay pwede ka pa rin naman mag-visualize. Maaaring bago kang matulog ay isipin mong mabuti. I-recreate mo sa utak mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pagkagising sa umaga ay ganito rin ang gawin mo. Gamitin mo ang imahinasyon at creativity mo sa paggawa ng mga mental pictures sa isipan mo. Magandang gamitin na magkasama ang visualization at affirmations. Kapag laging sinasabi at nakikita ng isang tao ang mga pangarap niya, ay dahan-dahang nagiging parte ito ng kanyang subconscious mind at ng kanyang dominating thoughts. At ganito ang gusto nating mangyari. Tip number 4. Always take action. Hindi sapat na iisipin mo lang ang isang bagay at aantayin mo na lang na dumating ito. Tandaan mo na ikaw ang responsable sa mga desisyon mo sa buhay at meron ka laging choice na mas galingan at magpusige sa lahat ng aspeto nito. Lagi mag-take action sa mga opportunities na dumadating sa iyo. Malay mo, isa na pala sa mga opportunities na yan ang stepping stone para ma-achieve mo ang pangarap mo. Ang law of attraction ay nandyan ang lagi at wala siyang pinipiling tao o estado sa buhay. Kaya kailangan ay alam mo kung paano mo siya magagamit as a tool para makuha mo ang mga gusto o ninanais mo. Sana ay meron kang natutunan at magamit mo rin ang mga tips na pinag-usapan natin dito. Please share your learnings and realizations after watching this video. Totoo ang law of attraction at sana ay matulungan ka nito para makamit mo ang iyong mga pangarap.